application of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. They cannot succeed without the support of the people. They cannot succeed without the support of our people. I'm happy to see the reaction throughout the country is favorable. I have received hundreds and hundreds of telegrams from all corners of the Philippines congratulating you and incidentally for the proclamation of martial law, for the sudden cessation of anarchy and of criminality throughout the Ano pong naalala nyo kay Ferdinand Marcos? Bilang siyang Pangulo. Ano pong naalala nyo po nung may martial law? Ano ba? Ay, medyo maseron nun. Sige lang po. Under ano yun, military undercover na, underground. Ang mga boss nun, mga military. Walang democracy. Ano pa po yung patakaran dati ng martial law? Para sa akin nun maganda rin Kaya lang, sumubra yung mga, yung mga advisor, ganyan. Pero maganda yung maging patakaran. Pero mo sa magsasaka, maganda nga natikman ko yung Sagana 99 sa kanya yun Tapos, hindi ka magbabayad ng pag halimbawa, may pautang na mababa at hindi mo nabayaran, wala ka rin bayad. Mahigpit po ba ng namumuno ang mga militar? Mahigpit sa mga hindi nakakatalo sa batas. Kasi gusto ng Pinoy, puro puro lakwatse. Maganda rin. Ay, nung may martial law po ba, nakakabuti po ba sa atin or nakakasama yun na? Nakakasama doon sa mga nadamay. Pero nakakabuti doon sa gumagawang masama. Bakit po kaya natin kailangan pag-aralan ng martial law o ang ating history? Siyempre, kung walang history, walang kasaysayan. Kung magkaka-martial law po kaya ngayon, ano po kaya mararamdaman ng ating mga taong Pilipino? Hindi natin matatalos na rin dahil ang Kongreso siyang gumagawa ng batas. Tayo susunod lang sa... Kasi pag nakamasa, ang martial law, pag makamasa, ang makikinabang, ayos na. Sabi po nila, malupit daw po ang Marcos before. Totoo po ba yun? Malupit doon sa mga, siyempre, gustong gumawa ng kalokohan, hindi makagawa. Pero sa tamang lang, okay lang. Ilang taon po kayo? Ilang taon po kayo dati? Nung 1966 din, 9-7, nakikinig na ako sa kanya. Idol ko nga yun Hanggang ngayon, pati anak. Mga Marcos din po. Meron pa akong librong nakatatagong martial law. Ano po yung nakabuti sa martial at nakasama? Ang nakabubuti sa martial law ay nagkaroon ng disiplina ang mga mamamayang Pilipino sa paggawa ng labag sa batas na umiiral. At yun naman po nakasasama masyado na abuso ang kapangyarihan laban sa mga mamamayan. Mga iilan na mayroong masamang balakin laban sa gobyerno. Bakit kailangan po pag-aralan ng martial law? Siguro po lalo pang pag-aralan ng martial law para sa magiging epekto nito sa mga mamamayan at bakit ba kailangan ang martial law kung ito ay dapat ibaba ng gobyerno sa mga tao. Dapat na busisiing mabuti pag-aralan ng epekto. Magkakaroon pa ng martial law ngayon, ano po mararamdaman ng mga Pilipino? Kung ito po ay masusing pag-aaralan at magkakaroon ng information drive para sa mga Pilipino,
maipababatid na ang dulot na kagandahan at magiging epekto ng martial law, siguro naman po ay mauunawaan ng tao. Ngunit ito po ay hindi basta-basta ibinababa, kundi rin lang talaga kailangan. Pero dumarating ang punto na ang martial law ay hinihingi na ng pagkakataon na ito ay ipatupad sa buong bansa kung ito po ay kung may nangyayari pong hindi na maganda na siya pong magpapabaksak sa ating gobyerno. Maraming salamat po. Salamat din po. There's this month's photo on the wall of my father's office at home. You know, where father brings his work, where he doesn't look strange, still wearing his green uniform and collar breastplates. Where to prove that he works hard, he also brought a photo of his boss, whom he calls Apo. So Apo could, hang around on the wall behind him and look over his shoulder to make sure he's snappy and all. Father snapped me at once, caught me sneaking around his office at home, looking at the stuff on his wall: handguns, flakes, a sword, medals, a rifle. Told me that was no place for a boy, only men, when he didn't really have to tell me because, that photo of Apo on the wall was already looking at me while I moved around, his eyes following me like he was the scary Jesus in the hallway, saying, I know what you're doing. Ang pagkakaunawa ko po sa Apo on the wall is connected po siya sa martial law. And yung father po dito ay yung militar, and yung son po ay si Ferdinand Marcos Sr. Parang po siya, pinagbabawalan po ng father na tumingin sa wall yung son, and yun lang po. Thank you. At pagkakaintindi sa Apo on the Wall na sinulat ni BJ Patino ay patuloy nating balikan ang mga nakaraan noong namumuno si Ferdinand Marcos Sr. at noong may martial law. At ang pinapahiwatig ng tulang ito ay huwag na nating gawin ang pagkakamali noong nangyari noong namumuno si Ferdinand Marcos sa ating hinaharap para mapaunlad ang ating ekonomiya at maitaguyod ang bansang Pilipinas. Ang nasabi ko sa Apo on the wall ay nagbibigay sa akin ng impresyon tungkol sa martial law. Hindi ko inaakala na ang kalagayan na ako mismo ay hindi nasaksihan o naranasan sa pinagdaraanan ng mga Pilipino noon. My understanding of Apo on the wall is that there is a male worker of Apo. He appreciates Apo for his great courage. It also appreciates their togetherness for a short time. Opinion, ang Apo on the wall ay nagbibigay ng malalim na pagsusuri sa epekto ng martial law sa Pilipinas. Ang Apo ay simbolo ng kapangyarihan at kontrol ni Ferdinand Marcos Sr. na nagdudulot ng takot at pang-aapi sa mga tao. Sa kabila ng matibay na otoridad, ipinapakita ng tula ang personal na kwento ng mga tao na apektado na nagpapakita ng kanilang mga pagdurusa at pag-asa. Ang tula ay nagsisilbing paalala sa mga aral ng nakaraan at ang kalagaan ng pag-aalala sa mga pagsubok na dinanas ng lipunan. Ang aking pong pananaw o paniniwala or pagpuunawa sa Apo on the wall ay isang makapagdamdaming paalala ng mga masalimuot na pamana na iniwan ng mga pinuno tulad ni Ferdinand Marcos at ang pangmatagalang epekto ng kanilang kontrol sa mga tao. Ang pagkakaintindi ko sa Apo on the wall ay hindi ko lubos akalain na naging mahirap pala ang sinapit ng mga Pilipino sa pamamahala ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, na naging mahigpit ito sa buong Pilipinas. At ang sabi ko lang ay sana hindi na maulit pa ang martial law dahil nakakaabuso ito sa karapatan ng mga Pilipino. Ang sinasabi sa Apo on the wall ay
wag na ulitin pa ang mga nangyaring masalimuot na nakaraan at itama na ang mga ito at gawing aral ng mga kabataan ito sa panahon natin ngayon. Ang pagkakaunawa ko po sa Apo on the Wall is connected po siya sa martial law, and yung father po dito is yung militar, and yung son po ay si Ferdinand Marcos Sr. And parang mahalaga po siya kasi kailangan po natin alamin ang mga nangyari nung past or natong nakarang araw. Putang ina, nakarang araw.